Habang unti-unti silang lumalapit sa baryo, mas lalo nang lumilinaw sa kanila ang kanilang mga nasisilayan sa paligid. Paglapit nila sa palayan, bumungad sa kanila ang mga taong umiiyak habang nagtatanim. Sa estado ng mga ito, masasabi mong hindi gusto ng mga taong yon ang magtrabaho. Bagaman naaawa sila sa mga ito, hindi nila kayang isantabi ang panganib na maaari nilang makaengkwentro kung sakali mang magdesisyon silang tumulong dito. Alam nilang nasa pugad sila ng mga awok, kung kaya't anuman ang kanilang masilayan doon, paniguradong yon ay kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bahagya namang natigilan ang kanilang grupo nang makasilay sila ng lalaking nakasakay sa kalabaw, di kalayuan sa palayan. Paglapit nito sa mga magsasaka, rinig na rinig nila ang pag-iiyakan na parabang ayaw ng mga panauhing yon na lumapit ang lalaki sa kanilang kinaroroonan. Alam niyo na kung anong sumunod na nangyari? Pinaghahampas lang naman ito ng lubid ang mga magsasaka kahit wala naman yung ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Ang hindi lang noon maunawaan nila Tadag ay kung bakit pinapatanim yon ng palay habang pinaparusahan. Nasisiguro naman nilang hindi negosyante ang mga awok kung kaya't para saan ang pagtatanim nila ng palay. Matapos nilang maunawaan ang bagay na yon, nanatili pa rin sa kanilang mga isipan ang mga katanungan na halos hindi nila masagutan. Lumipas pa ang mga oras, nanatiling nakaantabay ang grupo nila Tadag na nasa damuhan. Nagmamasid sila at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Ilang oras na din ang dumaan pero nanatiling naroon ang lalaking nakasakay sa kalabaw. Pilit pa ring pinaparusahan ang mga magsasaka. Sa dami ng galos ng mga ito sa katawan, may hahalin tulad mo na yun sa mga taong namamanata tuwing mahal na araw. Nagkukulay dugo na din ang palayan, gawa ng sa kabila ng patuloy nitong pagtatrabaho, pilit pa rin yung pinaparusahan. Hindi na maatim nila Tadag ang mga nangyayari pero alinsunod sa plano, pinilit nilang tiisin ang lahat ng karumal-dumal na bagay na kanilang nakikita. Sa pagsapit ng 12:00 ng tanghali, nagbigay na ng abiso ang lalaki ukol sa pagtatapos ng trabaho ng mga magsasaka. Habang naglalakad papalabas ng kahon ng palaya ng mga ito, kitang-kita nila Tadag kung papaano yon talian ng mga kadena sa paa at sa kamay. Maya-maya pa, nang makaalis na ang mga ito sa lugar, dahan-dahan namang lumapit sila Tadag sa palayan upang pagmasdan ng paligid. Naniniwala sila, hindi lang mga ordinaryong palay ang itinatanim ng mga ito sa paligid. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa lalaki na kanilang nasilayan. Labis kasi noong nagtataka ang kanilang grupo, gawa ng inaasahan nilang purong mga babae ang kanilang makikita sa lugar. Matapos naman yung marinig ni Tandang Ibok, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanila kung bakit lalaki ang nilalang na kanilang nakita. Ayon kay Tandang Ibok, paniguradong asawa ng mga awok ang nilalang na kanilang nakita. Hindi rin napapabilang sa lahi ng awok ang lalaki, bagkus ay galing yun sa ibang angkan. Pihikan ang mga awok sa pagpili ng dugo na tatanganin ng susunod nilang henerasyon, kung kaya't malakas ang kutob ng ermitanyo na paniguradong gabunan ito, o hindi naman kaya'y anak ng malalakas na uri ng aswang. Ano man ang lahi ng lalaking yon, paniguradong magbibigay ito sa kanila ng panganib kung hindi nila ito papansinin. Dagdag pa nito, marahil ay nagkakalat ng lason ang mga ito sa lugar na yon, kung kaya't sapilitan itong pinapatanim ang mga taong ginawa nilang alipin. Sa pagdating nila sa loob ng kahon-kahong palay, bumungad sa kanila ang mga butong itinali sa mga binihi. Sa ilalim nito,
meron silang nakitang supot na animoy naglalaman ng kulay berdeng likido. Hindi na nila ninais pang buksan ang supot na yon, gawa ng ramdam nila sa kanilang mga sarili ang panganib na maaaring maidulot nito. Matapos may alis nila Tandang Ibok sa lupa ang mga lason, nagpasya silang hayaan na lamang yung mabilad sa sikat ng araw. Makalipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na din ang kanilang grupo na tumungo sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, maigi naman nilang pinakikiramdaman ng paligid. Mabilis ang kanilang lakad pero ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay merong pag-iingat. Para makasigurong ligtas ang kanilang grupo, nagdesisyon si Tandang Ibok na maging gabay ng mga ito. Siya ang nauna sa hanay, gawa ng siya lamang ang may maraming karanasan ukol sa pagpasok sa teritoryo ng mga kalaban. Maya-maya pa, awa naman ng Diyos, naging matiwasay ang paglalakad nila. Ni kapiranggot na panganib, wala silang nakasalamuha. Sa pagdating nila sa isa pang bukid, nagdesisyon silang pansamantalang ikubli ang kanilang mga sarili upang makapagpahinga hanggang gabi. Marami pa ang oras na meron sila, kaya na may itinuon nila yun sa pagpaplano at pagtataas ng bakod at puder sa kanilang mga katawan. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, habang papalubog na ang araw, doon na silayan nila Tadag ang dahan-dahang pagsilabasan ng mga awok sa pugad nito. Ang iilan sa mga ito, kitang-kita nila na parabang kakagising pa lamang sa halos isang umagang pagpapahinga. Habang nagkukumpulan ang mga nilalang na yun sa gitnang parte ng baryo, muli nilang nasilayan ang lalaki, hila-hila ang mga magsasakang pinarusahan nito. Paglapit nito sa kinaroroonan ng mga awok, dahan-dahan naman yung lumuhod habang iniaabot sa mga ito ang dala nitong lupid. Pagsilay nila Tadag na kinuha na ng awok ang lubid na yon, hindi naman nila maiwasang mapaisip kung ano ang gagawin ng mga ito sa mga magsasakang pinahirapan ng lalaking aswang. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali namang nag-isip ng paraan sila Tadag para maisalba ang mga magsasaka. Inaasahan nilang yun na ang tamang oras para umatake, kung kaya't minabuti na nilang maghanda. Nang masipat naman ni Tandang Ibok ang kanilang ginagawa, agad naman sila nitong pinahinto habang nagwiwika ng, "Huwag kayong magpadalos-dalos. Tandaan ninyo, alam ng mga demonyong yan na tayo'y nandito. Huwag niyo na ring isipin ang tungkol sa mga magsasaka. Yang gawnang mga yan. Hindi maglalaon. Kapag nawala na ang mga awok, mamamatay din sila. Lahat ng inyong gagawin para sila'y mailigtas ay mababaliwala. Sa ngayon, pagtuunan niyo ng pansin kung papaano natin malalapitan ang ating mga kalaban nang hindi nila tayo natutunugan. Alam nilang nandito tayo, ngunit hindi nila alam kung saan tayo daraan." Nang marinig nila Tadag ang sinabi nito, doon pa lamang sila kumalma kahit papaano. Para sa kanila, lahat ng sinasabi ng ermitanyo ay gabay para sa kanilang grupo. Wala din silang balak na suwayin ito, sa kadahilan ng alam nilang lahat ng desisyon ng matanda ay para sa ikaliligtas ng kanilang mga buhay. Sa paglalim pa ng gabi, wala silang ibang ginawa kundi ang magmasid. Masakit man para sa kanilang makita ang mga magsasakang dinadalugo sa baryo ng mga awok, pilit nila yung tiniis alinsunod sa napagkasunduan ng kanilang pangkat. Lumipas pa ang ilang minuto nang dadalawa na lamang sa mga magsasaka ang natitirang buhay. Doon na nagbigay senyas si Tandang Ibok para sa paggalaw ng kanilang grupo. Nang makita naman yun nila Tadag, dali-dali naman silang sumunod sa likuran nito. Ang kanilang paglalakad noon ay nakayuko. Yung tipong nakaupo ka, pero naglalakad ka. Ganon na ganon ang pagtitiis nila
malapitan lamang ang baryo ng mga awok. Hindi kasi sila maaaring umusli sa matataas na damo sa kadahilan ng sintalas ng mga mata ng agila ang paningin ng mga kalaban nila. Isang pagkakamali lang, paniguradong mabubulilyaso ang kanilang plano. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, hindi maipagkakaila ng iilan sa kanilang mga kasama ay hirap na sa kanilang ginagawa. Bukod kasi sa may mga pinsala yun sa mga binti, meron din yung mga hiwa sa kanilang mga dapa-dapa. Maaaring yun ang nagpapahirap sa kanila, kung kaya't kahit tumulong man ang kanilang mga mutya, hindi yun sapat para mapangibabawan nila ang nararamdaman nilang sakit. Dahil sa ganoong pangyayari, kaya na may minabuti nila tadag na tumigil saglit para pagpahingahin ang kanilang mga kasamang nahihirapan sa kanilang ginagawa. Halos inabot din sila ng 2 oras sa ganoong paglalakad, kung kaya't bago pa man nila marating ang baryo, bakas na sa kanilang pagmumuka ang pagod. Habang nagmamasid sila sa paligid, doon nila nasilayan ang mga awok na dahan-dahang humahati ang katawan. Maaaring naghahanap yon ng pagkain, kaya na may napagtanto nila tadag na yon ang perpektong pagkakataon para umatake. Sa pagliparan ng mga ito, dali-dali naman silang lumapit sa baryo habang hinuhubad ang kanilang mga sabulag sa katawan. Pagtapak ni Tandang Ibok sa teritoryo ng mga ito, bigla naman silang natahimik nang makarinig sila ng malalakas na pag-atungal sa paligid. Sa isang iglap, nasipat nila ang napakaraming awok na lumilipad sa kalangitan. Hindi pa man yun nakakalapit sa baryo, alam na nila tadag na nasilayan na sila ng mga ito. Upang hindi sila madagit ng mga manananggal, dali-dali naman silang pumwesto. Ang mga may dalang kalasag ay tumungo sa gitnang hanay ng kanilang grupo, samantalang silang may mga tabak naman ay piniling lumabas para malaya nilang mataga ang mga nilalang. Paglapit ng mga awok sa kanila, pilit naman sila nitong sinusunggaban para dagitin. Sila tadag noon, aminadong nahihirapan na sa kadahilan ng patuloy nilang iniinda ang kanilang mga binti. Kahit sino naman siguro manghihina, lalo pa kung palalakarin na nakaupo sa loob ng 2 oras. Bagaman gano'n na ang nangyayari sa kanilang grupo, nanatili pa rin sila sa kanilang mga pwesto. Kahit nanghihina ang karamihan sa kanila, walang bakas ng pagsuko sa mga pagmumuka nila. Si Tandang Ibok naman noon, halos paliparin na ang lahat ng usal na nalalaman nito, maprotektahan lamang ang kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, naging abala naman si Tadag sa pag-iisip ng paraan kung papaano magagapi ang mga manananggal. Kinakailangan kasi nila noong agarang makaisip ng plano, lalo pat lumilipad ang mga kalaban nila. Makalipas pa ang ilang minuto, wala nang nagawa ang kanilang grupo kundi ang umatras ng umatras sa mga bahay-bahay. Ang iilan sa mga tauhan niya, sumilong na sa mga kubong napuntahan ng mga ito para magtago. Nagkawatak-watak na dinoon ang kanilang pangkat, kaya na may medyo nahihirapan na silang makipaglaban sa mga awok na lumilipad. Maya-maya pa, pagramdam nilang tumahimik na ang buong paligid, dahan-dahan naman nilang iniusli ang kanilang mga ulo para sumilip. Nang masipat nilang wala namang naroon sa himpapawid, minabuti nilang makiramdam na lamang. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan niya ang mga kasama niya, bigla naman niyang nasipat si Manong Kamat na merong buradong pagmumuka. Katabi ito ni Tandang Ibok pero nakapagtatakang hindi yun napapansin ng ermitanyo. Dahil sa kanyang nakita, nagpumilit siyang lumapit dito para kausapin ito. Bagaman wala siyang ideya sa mangyayari sa oras na umalis siya sa kubong pinagtataguan niya, naglakas loob siyang umalis doon, alang-alang sa matanda.
Pagtakbo ni Tadag papalapit sa mga ito, bigla naman niyang nasipat ang mga awok na mabilisang lumulusob patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, hindi na niya alam ang kanyang gagawin sa kadahilan ng kahit tawagin niya pa ang kaptan, paniguradong tatamaan siya ng pag-atake ng mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga awok na papalapit sa kanyang kinaroroonan, hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ni Manong Kamat. Bago pa man tumarak sa katawan niya ang matatalas na kuko ng mga awok, nagawa na siyang mayakap ng matanda na siyang naging sanhi upang mailigtas nito ang kanyang buhay. Pagtarak ng matatalas na kuko ng awok sa katawan nito, agad namang bumulwak sa bunganga ng matanda ang malapot na dugo habang papahigpit ng papahigpit ang paghawak nito sa kanya. Tadag, makinig ka. Kailangan mong mabuhay anuman ang mangyari. Pasensya ka na. Hindi ko makikita ang tagumpay niyo sa hinaharap. Ito na lamang ang magagawa ko para makatulong sa inyo. Matanda na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Alam mo ba, ilang araw ko nang iniinda ang komplikasyon sa puso at katawan ko. Ayokong maging pabigat sa inyo. Kaya naway, pangalagaan mo itong pangalawang buhay na ibinigay ko. Wika ni Manong Kamat habang patuloy na nanghihina. Paghugot ng awok ng matatalas nitong kuko sa katawan ng albularyo, bigla na lamang yung napahinga ng malalim at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkamatay. 10 malalalim na pinsala ang natamo ni Manong Kamat, kung kaya't paniguradong wala ng paraan para yon ay mailigtas. Sa pagbagsak ng katawan nito sa lupa, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Tadag habang pilit niyayakap ang katawan ng matanda. Pagsilay naman ni Tandang Ibok sa mga nangyari, dali-dali naman yung lumapit sa kanya at kasabay nito ang mabilisan nitong paghugot ng latigo sa katawan ni Tadag. Inabisuhan naman siya ng matanda na hihiramin ito, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi yon ay hayaan. Habang iwinawasiwas ni Tandang Ibok ang latigong yun sa lupa, napansin nila ang biglaang pagbagsak ng malakas na ulan sa paligid. Nag-umpisa na din silang makarinig ng kulog at kidlat at halos kisap mata lang ang pagitan ng paglaho ng buwan sa kalangitan. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng ermitanyo, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang pangingitim ng kamay nito at pagkakaroon ng siga ng kanyang latigo. Sa pagbitaw nito ng mga buhay na salita, lahat ng mga awok na lumilipad ay biglang bumagsak sa lupa. Nawalan yun ng kakayahang lumipad kahit nagtataglay ito ng mga malalakas na pakpak. Matapos ang pangyayaring yon, binigyan ng matanda ang mga nilalang ng pagkakataon para makabalik sa kanilang mga katawan. Habang gumagapang ang mga ito, kitang-kita nila Tadag ang pag-iyak ng matanda dahil sa pagkamatay ni Manong Kamat. Bakas din sa pagmumukha nito ang labis na pagpipigil ng galit nito na unti-unting nangingibabaw sa kanyang katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon nila nasilayan ang pagtipon ng mga awok. Bagaman wala na yung mga pakpak, hindi pa rin nila maipagkakaila ang matatalas nitong mga kuko. Matapos nilang masilayan ang mga anyo nito, inabisuhan sila ni Tandang Ibok na huwag nang makialam sa digmaan. Ituon nila ang kanilang mga wisyo sa pagluluksa sa bangkay ni Manong Kamat dahil yon ang mas karapat dapat nilang gawin. Nang marinig naman ito nila Tadag, dali-dali nilang dinala ang bangkay ng matanda patungo sa terasa ng isang kubo. Inilagay nila yun doon habang patuloy na nagbabakasakaling buhay pa ito. Subalit kalahating oras na ang dumaan, wala pa rin silang nakikitang buhay sa katawan ng matandang albularyo. Dahil sa pangyayari,
doon na nila napagtanto na wala na yung buhay. Mahirap man tanggapin, subalit kinakailangan nila itong gawin. Si Tadag noon, halos mamatay-matay na sa kakaiyak sa kadahilan ng itinuring niya ng ama si Manong Kamat. Napakahirap para sa kanya na makita yung wala ng buhay, lalo pat siya ang huling kapiling nito bago yun tuluyang mawala sa mundo. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, halos hindi na alam ni Tadag ang kanyang gagawin. Tulala siyang nakatitig kay Tandang Ibok habang patuloy nitong ipinagtatanggol ang kanilang grupo. Kung nagkataon nga noong namatay ang ermitanyo sa digmaang yon, paniguradong napaslang na din itong si Tadag. Pakiramdam niya, may kung ano sa kanyang katawan ang naghahangad ng kasagutan ukol sa mga katanungang hindi man lang niya nalalaman. Maya-maya pa, bahagya naman itong natigilan si Tadag sa pag-iisip nang masipat niya si Tandang Ibok na merong hinihilang awok pababa sa lupa. Nagpupumilit yung lumipad papalayo pero ang dulo ng kanyang latigong nakatali sa bewang nito ang pumipigil dito. Habang humihigpit ang pagkakapulupot ng latigong yan, mas lalong lumalakas ang atungal ng nilalang, indikasyon na nakakaramdam ito ng labis na sakit sa kanyang katawan. Hindi naglaon, nasipat nilang kumalas na sa sistema nito ang iilang parte ng bituka at laman loob. Pagbulwak ng ilang galong dugo sa katawan ng nilalang na yon, tuluyan na yung bumagsak sa lupa, dilat ang mata at wala ng buhay. Unti-unti na ding naagnas ang kalahating parte ng katawan nito habang tumatakbo papalayo. Sa pagkamatay ng awok na yon, mas lalo pang tumindi ang pangyayari sa paligid. Habang nananatiling nakatayo sa harapan ng mga ito si Tandang Ibok, kitang-kita nila Tadag kung papaano numingas ang puwersa nito. Pagwasiwas ng ermitanyo ng latigo sa lupa, bigla naman yung sumigaw ng malakas na nagsasabi ng, "Hanggat nabubuhay ako, isinusumpa ko, ako ang puputol sa lahi ninyo!" Kasabay ng pagsigaw ng ermitanyo ay ang pagtulo naman ng luha nito na siyang nagpapahiwatig kung gaano kasakit ang nararamdaman nito. Nang dumating na sa puntong hindi na maikubli ng matanda ang kanyang lungkot at pagdadalamhati, ipinakita niya yon sa pamamagitan ng paglipol sa mga awok. Sa unang pagkakataon, doon nila nasaksihan kung papaano magwala ang matanda na siyang nagtatanga ng gabay ng diwatang si Makaako. Dahil sa sobrang lakas ng presensyang ipinamalas nito, maging sila Tadag na naroon sa malayo ay hindi maiwasang maramdaman ng epekto. Ang iilan sa kanila ay nabibingi at animoy nawawalan na ng wisyo kahit na matataas ang uri ng bakod at puder nila sa katawan. Lumipas pa ang isang oras, tuluyan nang nalipol ni Tandang Ibok ang mga nilalang. Iniwan niya ang baryo nitong nagliliyab at wala ni isang natirang buhay. Matapos ang mga pangyayari, isa-isa naman itong pinagpapaslang ang mga magsasaka. Bago niya yung tuluyang kitila ng buhay, inaalayan niya muna ito ng panalangin upang malagay sa tahimik ang kanilang kaluluwa. Para kay Tandang Ibok, yon ang pinakamagandang paraan at tulong na maaari niyang maibigay sa mga taong yon. Maya-maya pa, nang maubos na niya ang mga ito, inutusan niya ang mga tauhan ni Tadag na maghukay ng libingan ng mga magsasaka. Ang mga bangkay ng mga awok naman, sinunog nila pa isa-isa, pagpapakita ng kanilang galit. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, napakatahimik na ng paligid. Sila na lamang ang naroon, napapaligiran ng mga kubong lumiliyab. Habang nagkukumpulan ng kanilang grupo sa sentro ng baryo, taimtim silang nagbigay panalangin para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Manong Kamat. Matapos nila yung gawin, napansin nila ang pagsimoy ng isang malamig na hangin at kasabay nito
ang pagsilay nila ng asul na liwanag na dahan-dahang naglalaho sa katawan ng matanda. Ayon kay Tandang Ibok, karaniwan ang nangyayari yon sa mga taong kamamatay pa lamang, lalo pa kung naalayan yon ng paunang dasal. Kusang kumakalas ang kaluluwa sa katawan ng mga ito sa oras na magkaroon na ng panghahawakan ang mga espiritu. Sa pamamagitan ng usal, panalangin, masasayang alaala at pagmamahal ng mga nakapaligid sa kanya.